Sa bagyong Christine mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, tama si Rafi, nakita ko sa satellite ang laki ng sakop ng bagyo. Nasaan na ang bagyo ngayon at ano-anong lugar ang maapektuhan nito? Alvin, sa ngayon nasa gitna pa ng Philippine Sea ang Tropical Depression Christine. Huli itong namataan sa layong 760 km silangan ng Katarman, Northern Samar. May lakas ng hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umabot hanggang 70 km per hour. Sa ngayon po ay kumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis na 15 km per hour. Kita natin malawak po ang ikot ng hangin ng bagyo. Umabot ng 800 km ang radius nito. Kaya yung trafo extension ng bagyo nagpapaulan na po dyan sa may Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao kahit malayo pa ang bagyo sa lupa. Kapamilya, inaasahan po ang malawakang mga pagbaha at landslides kaya maging handa at makinig sa mga opisyal kung kinakailangan ng lumikas. Nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dyan sa Southeastern Isabela, Aurora, Northern at Eastern Quezon kasama ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, dyan po sa amin sa Catanduanes, maging dyan sa bahagi ng Albay, Sorsogon, Masbate kasama ang Ticao at Burias Islands, Northern Samar, Eastern Samar, Samar Province, dyan po sa bahagi ng Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama ang Bukas Grande Island. Halos buong linggo pong mananatili sa bansa ang bagyong Christine at generally pan-northwest at tatahakin itong direksyon. Magtutuloy-tuloy po ang paglakas ng bagyo habang nasa gitna pa ng Philippine Sea at aabot po ito sa typhoon intensity bago maglandfall sa Cagayan, Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga sa itutatawid ng Northern Luzon at lalabas na ng West Philippine Sea. Posibleng tuloy na makalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa araw ng Sabado. Magabago pa po ang pagkilos at lakas ng bagyo kaya laging mag-monitor ng updates ukol dito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, magdamag. Ngayon pong Lunes hanggang Martes ng umaga, may malalakas hanggang matinding ulan dyan sa Eastern Visayas. Meron ding malakas na ulan sa Northern Cebu at Northeastern Panay bukas ng umaga. Tanghali naman po hanggang hapon ng Martes, maulan pa sa may Biliran at Samar provinces at mababawasan ang mga pagulan sa Eastern Visayas pagsapit ng gabi pero may kalakasan pa yung ulan dito sa may Negros Oriental. Sa Luzon naman, mula madaling araw ng Martes, maulan na po dyan sa amin sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Aasahan din pong patuloy pa yung mga pagulan dyan sa Bicol maghapon at may mga pagulan din sa hilagang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley at pagsapit po ng gabi, buong Bicol na ang babayuhin ng hanggang matitinding mga pagulan. Sa Palawan, sa katimugang bahagi po maulan sa umaga hanggang tanghali at sa hapon naman dito sa Northern Palawan pa may mga pagulan. Dako naman po tayo sa Mindanao, magdamag po ng Lunes hanggang madaling araw ng Martes. Mabababa din po sa malalakas na ulan ang Zamboanga Peninsula at mula po umaga ng Martes hanggang tanghali, dito naman sa may Soc-Sargen, may malalakas na mga pag-ulan. Sa hapon, may mga pag-ulan din sa may bahagi ng Northern Mindanao at sa gabi meron pang malalakas na ulan sa Maguindanao Provinces at sa Cotabato. Tayo naman po sa Metro Manila ay maulap na po at may kaunting ulan na ngayong Martes. Pagsapit po ng Miyerkules at Huwebes, posible ang pinakamalalakas na mga pag-ulan ngayong linggo at may aasahan pang ulan sa araw ng Biyernes. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.